Ratipikahan ang Philippine-Korea Free Trade Agreement sa Business Forum na pinangunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dinaluhan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Yoon Suk-yeol kung saan pinag-usapan ng mga sektor ng negosyo na magkatuwang na isusulong ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Mas tumibay pa ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa bansang South Korea, partikular sa ugnayan nito sa pagdinegosyo. Sa ginanap na Philippine-Korea Business Forum ngayong araw kung saan dumalo si South Korea President Yoon Suk-yeol, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Korean businessmen ang matatag na ekonomiya ng bansa. Kasabay ito ng niretipikahan na Philippines-Korea Free Trade Agreement na hakbang tungo sa pagpapalago ng kalakalan, maginhawang pagdinegosyo at masiglang digital economy. The recently ratified Philippines-Korea Free Trade Agreement elevates our relations by reducing or eliminating tariffs on key products such as agricultural goods, electronics, and automotive components. Ayon pa sa punong ehekutibo, higit sa business partnership, ang tunay na nagpapayaman ng relasyon ng dalawang bansa ay ang koneksyon ng mga mamamayan nito na may iisang layunin, determinasyon at pagkakaisa. This is the essence of true partnership, the ability to support one another as we ascend toward our shared goals, moving forward together with resolve, resilience, and the spirit of camaraderie. Maliban sa Federation of Korean Industries, kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa kooperasyon na magpapaunlad sa ekonomiya ng bawat bansa. Each of you, 12 Philippine and 12 Korean companies and organizations bring a wealth of experience and expertise. Your presence symbolizes the cooperation that propels us towards a shared success. Together, let history record that this was the moment when our two nations embarked upon a journey of unprecedented growth and prosperity. Sa huli, nagpasalamat ang Pangulo sa partisipasyon ng lahat at umaasa siya na makakamit ng bansa ang kaunlaran kasama ang South Korea hanggang sa mga susunod pang panahon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.